size. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Diba dumit mancha? Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alved's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Jak Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagik Enriknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit ti ulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Isang napakagandang umaga po ng Sabado. Sa 25 na bulan na Oktubre taon 2025. Maabig, magayagan na kabwasan,
Good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kaya amin na po nga dumdungag, tida ito yung programa tayo. Sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasaad at nga aldaw iti Sabado. Yan makadwa tayo ni Dr. Glenn Soriano. Nakaiba tayo dyan si Dr. Glenn Soriano, pangiparungtal na saratay at pandiskas na sararatay napagyagawon tayo. Nantuang bilbilang iraratay nalilik na yuran na sakit. At gabayon itawag imano, gabayon ipasabi raratan, tawag kilabat. Ada pa na maglay na telepono 0968 677 7070 o dinos 0920 854 o 954-8473. Sa telephone number ng Dr. Glenn Soriano 0916-672-6056 0919-991-7986. Sa ragyon i-text iraratan so tapatyo ada kenan na Dr. Glenn Soriano. Kantabay tayo technical side ka Edwin Inong sa amigo yo your one and only in the morning. Good morning, Dr. Glenn. Hoy, good morning, partner Orly. At good morning sa lahat na nakikinig dito di WIC at lahat ng nanonood sa ating mga live streaming dito sa Pilipinas at around the world sa ating mga ano ba yung Facebook listeners ba yun? Yes, okay. Live po tayo sa Facebook ngayon. Oh, ito nga kukumustahin ko rin yung mga dyan sa international kasi ito sasabihin ko sana sa iyo, ito magbabakasyon din ako ng January, isang buwan. So mawawala tayo rito ng isang buwan. So pag-usapan natin 'yan. So lilipad kayo? Lilipad na papuntang Amerika ang kwan. Sana magkasunod tayo. Plano ko ring lumipad dito na tayo na magprograma. Hindi, pwede tayo magprograma via di ba? Yeah, kasi mamimiss ko na ating mga audience mga kapagkanig dito. Pagka nasa Amerika kayo, siguro mga alas 4, alas 5 ng hapon doon. Yung mga nasa New York, nasa Florida, yung nasa California, papasyalan ko kayong lahat dyan. Para magdadala tayo ng Pau de Arco dyan para, stand corrected. Magdadala tayo ng Ikarma dyan para Didalhin natin lahat. Didalhin natin lahat ng gamot. Ayun. Pero priority ang Ikarma. Alam niyo naman. Ayun, naka-monitor sa atin si Padre Paul Dumagas. Happy trip, Dr. Glenn, sabi niya. Wala, ano pa naman, magki-Christmas pa naman tayo rito. Pero next year pa naman yan. Pero very active pa rin ito si Father Dumagas. Thank you, Padre, for yung listening. Sana naman you're listening and you're doing whatever na yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, papasyalan ko yung kung saan ko nakuha ang aking yung professional yung experience sa Amerika. Doon ako nag-practice ng doktor sa State of New York for 20 years. Yon. So balikan natin 'yan. Yung sinasabi niya, kung hindi mo naman natatanaw yung pinanggalingan mo, mahirapan kang munsad sa mga yung in progress. Pero magagamot ng Ikarma yan dahil ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan ay matigas ang liig. Sinasabi nila. Kapag may Ikarma ay magagamot yan. Yes. So pag-usapan natin dito, yung marami tayong pag-uusapan dito. Actually, hindi lang tayo magkukonsentrate sa isang topic. Yung una dito na pag-uusapan ay yung high blood pressure, hypertension. Pero bigyan muna natin itong priority pag-usapan natin, Dok, kasi very alarming ang lumalabas sa mga balita. Itong viral infection na naman na kumakalat sa ngayon na kung saan ay parang may semblance o may pagkahintulad dito sa COVID. Ano pong maipapayo nyo dito, Doc? Well, yung sinasabi nilang alarming kasi di ko naman sinisisi totally ang media, pero kung pag-aralan natin itong yung flu-like syndrome, etc.,
sa akin, it's really nothing new. Ganon. Ito ng season na flu season, kung maintindihan nyo, influenza is actually a parang disease o sakit na galing sa isang virus na para bang konti lang yung strain niya na can cause serious infection. Okay? Pero the influenza virus and influenza-like syndromes are all under a big umbrella, what we call the viral syndromes. Okay? Okay, kung ano ang viral? The viral syndrome is composed of yung common symptoms. The common symptoms of a viral syndrome, which includes all influenza-like illnesses, are yung lagnat, sigurado, fever. Okay? Well, the fever can actually start as yung simpleng sipon lang. Okay, kung merong sipon ang tao, alam yung sipon tulo ng tulo, it can drip from your nose, yung punas ka ng punas. It can be actually yung unseen, yung tulo ng sipon mo, kahit na wala sa harap, pwedeng mag-drip yon sa likod. Ang tinatawag dyan is yung post-nasal drip. The post-nasal drip can cause throat irritation, and throat irritation leads to cough. Okay. Uubuhin ka na naman. Okay. So, yan, na-explain ko first what can come first, the fever or can come yung cold. Okay, yung cold symptoms are the initial symptoms of a viral infection. Ayan. So, sisipunin ka, lalagnatin ka, mamaya uubuhin ka. Whichever comes first, pwede naman. Pwede kang ubuhin muna. Kasi doon tumama yung virus sa lalamunan mo. O yung laryngitis, pwede rin yun. Yung namamaos ka. Okay? So, it's either fever, yung tulo ng sipon, o yung ubo. Pwede rin yung para bang nangihina ka lang. Yung buong katawan mo, para bang hirap kang gumalaw. Kasi yan, nanghihina ka nga. So, yung mga symptoms na yan, these are all common to a viral syndrome. Okay? So, what causes viral syndromes? Okay? Well, there are millions of viruses all over the world. Dami, ha? In the Philippines, there are hundreds of thousands of viruses infecting an individual. Okay? So, paano nyo malalaman kung anong virus yon? Kung sa scientifically medical world, doon sa mga libro namin, daan-daan ang klaseng virus yan Okay, respiratory syncytial virus, the influenza virus, the Coxsackie virus, ang dami-daming klaseng virus Ngayon, pero lahat na yung virus na yan, all manifest with the same initial symptoms. Okay? They can be bad depending on yung mga immune status ng individual. Kami mga ikarma users wala, kung tumama yan, very mild kasi malakas yung immune system namin. Pero kung hindi ka ikarma user or hindi ka herbal protected, kasi ang dami mga produkto dyan herbal that will strengthen your immune system. Okay. Kung hindi ka ganon, kung lagi ka nanonood ng TV, kung hindi ka nag-exercise, kung diabetic ka, mga ganon, ay madali kang tamaan ng isang virus Tapos madali ka magkaroon ng serious symptoms Pwede ka nga mamatay dyan sa mga simple viral infections kung mahinang immune system mo. So ito yung mga yung mga namamatay, sabihin natin, o yung mga serious infections, tingnan nyo mabuti yan para hindi kayo matakot. Yun yung mga ang tawag nito, yung pre-existing condition. May comorbidities na yun. Yan yung mga mamamatay, yung may high blood na, yung may diabetes na, yung may asthma na, yung may chronic kidney infection na, tinamaan ng influenza-like syndrome na sinabi nilang, ay kamamatay yung influenza. Yan pala, isang common cold virus na pumatay sa kanya. Why? Because meron siyang pre-existing condition. So, na-aggravate yung... Na-aggravate. Ayun, yun explains everything. Pero, alam nyo, katulad ng mga yung media sasabihin nila, they will take something out of context Ganun nangyayari. Itong mga recent balita, nag-aaway ang US ang Canada kasi merong isang nag-post ng isang out of context na speech ni Reagan noong 1987 pa na misinterpret So, yun ang sinasabi natin dito sa mga yung mga lumalabas na mga balita. Huwag niyo masyadong dibdibin yan. So ang nangyayari, nag-create ng alarm itong media.
Yeah, well, it's good na they inform, they create awareness. Pero it's the responsibility din ng mga tao to tignan niyo talaga mabuti. Ako sinasabi sa inyo, huwag kayong matakot dito sa ano. Kasi alam mo ganito yung Marites. Di siyempre sasabihin, oy, kapitbahay namatay sa ganitong influenza-like syndrome. Nakakamatay pala yan. Si Marites, sasabihin niya doon sa 10 kaibigan niya. Yung 10 kaibigan niya, sa 10 din ang kaibigan nun. Wala pa isang araw, 100 na kumalat na yun. Okay, so yun. So yung simpleng sipon, naging fatal illness. Okay, so yan na dapat protektahan natin itong yung sinasabi sa news na basta alam niya naman, hindi natin masisi din ang media kasi yan ang trabaho to create awareness sa mga publiko para alam na nila na mayroong danger. Pero it's up to the public to properly interpret kung ano lang sinasabi nitong media para maging aware lang talaga. So, ito ba yung mga viral na ito, naka-incubate na ba ito sa katawan natin? Well, meron virus na nag-incubate, hindi talaga pwede malis. Katulad na sabihin natin yung hepatitis. Yung hepatitis, so, pag nagkaroon dormant lang yan. Dormant. Ibig sabihin yan, pati lang yung chickenpox virus, nagiging, naisubukan ko yan. Tatago yan sa loob ng katawan mo, kung medyo mahina ka, sisibol uli yun. Ganon. So, merong virus na pwede magtago sa loob ng katawan. Ganon. Pero karamihan ng virus nanggagaling sa environment. Yung airborne, nasisingok mo lang, o initial contact, okay. Ang virus ng sore eyes, mga ganon. Contact yan yung may sore eyes, humawak doon sa doorknob, ikaw sumunod humawak sa doorknob, kinamot mo yung mata mo, sore eyes ka na. Yan yung contact. Pero meron mga virus na yung respiratory virus na bumahing lang ang tao, inubo lang ang tao, katapat mo siya, lumipat na sa'yo. Kasi na-inhale mo yung kanyang nabahing. So, yung airborne. So, maraming ways na makuha mo yung virus. So, contaminated din yung Yes. Yung makaka... Yes, yes. Okay, so, paano natin maiwasan yan? Well, the first line is, kung gusto mo, mag-mask ka. Kung masyado kang, kung masyado kang, ano bang tawag nito, takot ka sa mga, o kaya may cancer ka, yung under chemotherapy ka, na kailangan may protection, mag-mask ka para hindi pumasok sa'yo ang virus. Ganon. Okay, kung meron kang ikaw infectious disease na pwedeng kumalat, ikaw mag-mask para maprotektahan mo yung katabi mo naman. So, mutual protection ng mask. Okay? So, ang other perspective ko is, kung maganda ang immune system mo, kung matibay naman, expose mo na lang ang sarili mo dyan sa mga viral infection. Kasi magkakaroon ka ng natural immunity. And natural immunity is lasting Kasi kung magkaroon ka ng immunity, yung katawan mo, yung immune system mo, tuturuan yan para mag-develop ng natural immunity, panlaban dun sa yung viruses na yon. Hindi mo na kailangan mag-mask. Yung immunity mo is para bang yung, ano ba yung commercial na naka-armor. Ayun, yung Celine, yung gano'n. Diba? Yung katawan ng yung human body, naka-armor siya. Yun ang ibig sabihin nun. Kung lagi ka nag-immune booster, katulad na ikarma, ay every day, every hour. May shield ka. May shield ka. Heavily protected ka. Ganon yan dapat ang isipin ng tao. So hanggang kailan magtatagal yung sipon at ubo na yan, Doc, na parang hindi ka na gumagaling, nandyan na lang palagi yan? Yeah, actually, good question nga yan. Ako, sipon, yung heavily protected. Ako, lagi immune system ko, laging mataas. 3 days, tapos na. Ako, sisipunin ako first day, tutulo, uubuhin ako, second day, ganon. Third day, pawala na yung sipon, o lumalakas naman ako, konti exercise, balik na sa normal. 3 days lang, tapos na yan Okay, yung mga mahinang katawan, pwedeng umabot ng 1 to 2 weeks yung symptoms. Kasi mahina mag-recover ang immune system Okay? So, ang tanong din, bakit? Kasi ito, a couple days lang, marami lumalapit sa akin. Pediatrician, sabi, Dok, itong anak ko, sobra ng 1 week, sipon niya. Paano gano'n? Sabi ko, well, ang bata, immune system niya, medyo malakas na nga, pero ang pwede natin sabihin dyan, sunod-sunod na tinatamaan ng mga virus. Pwede kang tamaan ng virus na back-to-back. Okay, tamaan ka na itong simpleng virus o di humina na immune system ng tao. Pero
nag-expose ka na naman sa kabilang ibang klaseng virus. Pwedeng patong-patong yan eh. Hindi naman yung virus papasok siya doon sa, kung meron ng isa doon, hindi siya papasok. Hindi ganun ang virus eh. Ang virus, walang opportunistic yan eh. Kung makita ng virus, kung maramdam virus na mahina immune system, ay papasok yan. Kahit sabay-sabay, 2, 3, 4, papasok yan sabay-sabay. Magkukos sila ng influenza-like syndrome or the virus syndrome. So, kung pagaling ka na nga, 3 days, tapos biglang na-expose ka na naman sa ibang virus, ay, ibang episode na naman yan. Pwedeng sunod-sunod eh. So, ang sagot ko dyan, kailangan talaga i-strengthen o boost your immune system para kahit kailan, protected ka. Okay. So, itong ang target nitong ILI na ito is respiratory system. Yes, respiratory. Kasi yan ang initial, ang tawag nito, yung portal of entry. Saan papasok yun? Papasok yun sa ilong mo, sa bunganga mo, o mga ganon. You say portal of entry. Ganon yun. Okay? Merong mga viruses niya. Actually, tumatama pa nga sa yung bata, yung mga ear infection. Papasok doon mula sa tenga, kakalat, makakarating doon sa nasal mucosa, sa lalamunan. Ganon yun. Pero it's more of a respiratory. Kasi ang viruses naman din, meron tinatawag na neurovirus. Matake yan sa nerves, ulo. Meron din yung respiratory. Ito sinasabi natin, respiratory virus. Meron din gastrointestinal virus, yung stomach flu ang tinatawag nila. So iba-ibang klaseng virus eh. So yung virus naman... Actually, uso ngayon naman yun, yung sinabi yung gastro. Yeah, kasi ang virus, yun din, katulad din ng tao, namimili siya ng bahay. Okay? Yung tao, mamimili ka ng klaseng bahay gusto mo kasi doon ka komportable. Ang virus din nga, pagpasok sa katawan mo, kahit na pumasok sa ilong mo, kung gastrointestinal virus, hahanap siya ng daan. Pwedeng magsabay din yun. Pwede magsabay din yun. Oo, yung sinasabi nilang yung stomach flu, yung sinasabi nilang yung lung flu, respiratory, maraming klase yun, gano'n. Pero ako, gusto ko lagi talaga dahil itong yung mga hindi naman well-informed yung mga nakikinig, simplify natin itong mga symptoms, diagnosis, etc. para madaling matuto, madaling maging aware. Hindi mo na kailangan maraming ang complication at very deep knowledge about itong mga sakit-sakit. Yung simple lang para maiwasan mo, magiging aware ka. At para hindi ka rin matakot sa mga yung sinasabi-sabi ng mga yung media at saka marites na hindi naman nakakaalam. Kadalasan kasi ang nangyayari, kung may sipon ka, siyempre nakita mo naman yung bata, yung apo mo o yung anak mo na maliit pa, kakargahin mo o kaya hahalikan mo, hindi kaya magkukuntang. Hindi posible talaga yan. Yung mga sakit ng yung mga bata, sinisisi mo lang yung anak mo, yung baby mo, lagi nagkakasakit. Ikaw pala, sa'yo pa na nagagaling. Kung saan ka na pupunta, nag-i-expose ka sa mga kwan. Pero sa akin, sabi ko, pwede ba mong sabihin, babawalan mo yung hawak mo yung anak mo, yung ina? Hindi. Well, it's more practical na hindi mag-bonding kayo, okay lang. Kasi in the long run, the good point is, bibigyan mo talaga natural immunity yung bata. Ganon. Well, simple ang mga example ko na itong mga batang kalye na lumalangoy sa kanal. Di ba laging gano'n, nakikita mo? Marami. Sila ba nakakasakit? Kapag sa baha, hindi rin sila nagkakasakit, pero kung tinamaan, biglaan din. Tignan mo, kung sabihin ko 80% ng mga batang lumalagoy sa leptospirosis infested waters, ilan bang kaso ng lepto sa kanila? Baka zero eh. Sino ang natatamaan? Yung mga adult na hindi lumalangoy sa tubig ba? Yung parang ironical ba? So, parang nai-expose sila, mas lumalakas ang kanilang immune system. Yes, yan ang natural immunity na sinasabi natin. Na pati kami mga doctors lagi nag-aaway dyan eh. Hindi, kailangan bakunahan eh. Ibang panig naman, hindi, natural immunity. Yung bakuna, temporary lang, short-lived lang yung immunity na yan. And natural immunity, pag na-develop mo yun, lifetime yun eh, gano'n. So, pero, bakit nire-require sa bata ngayon na bilang pedia doctor, bakit nila nire-require? Yung apo ko nga halos every 3 months tinutusok siya. Well, meron talagang
yung medical scientific data na sinasabi na immunization, vaccinations can talaga strengthen immunity. Can. Talaga. Okay, so may controversy na naman. Ito yung dingbak siya. Yung pinag-aawayan din sa Amerika na naman, yung the efficacy na naman ng vaccination ng mga pediatric. Sabi nila parang hindi naman eh. Meron pa nga yung side effects sinasabi nila. Causes autism. Bakunahan mo itong baby, paglaki niya nagkaroon ng autism. Hindi lang yun, kapag tinusok mo mapupulyo. Okay, so in defense, sabi ko, totoo ba yan o hindi? Wala pang proven na data eh. Meron mang isang kaso nangyaring ganon. So yung isang kaso nangyaring yan, ba sinasabi lahat ng bata mangyayaring ganon? Hindi natin pwedeng sabihin yon. Malay mo, yung parents and grandparents and etc., mayroong ganong sakit eh. Binakunahan mo lang itong bagay, sabihin mo yan ang dahilan. Nasa lahi na nila yan eh. Parang ganon ang defense natin. Pero hindi natin pwedeng sabihin. Kasi, biro nyo, yung sa measles na lang. Ang history ng isang bansa, yung talagang hindi nila yung tinigil yung vaccination program. Talagang naubos yung measles eh. Measles, mumps, rubella, yun ang first eh. Wala talagang kaso. Nung dumami ang population, dumami ang pobre, dumami ang mga tao, hindi nakakarating, walang access sa mga ganong bakuna, dumami ang kaso ng measles eh. Ganun na nangyari. So, based on statistical data, na dumadami ang ganitong measles case because dumadami ang population na walang access sa ganung vaccination. Actually, sa Rotary ngayon, ang concentration ng kanilang mga projects is to prevent polio. Yes. Kasi bumabalik na naman ata. Correct. Saan bumabalik ang polio? Sa mga walang access doon sa vaccination program. Ganun yan. Kasi sa totoo, practical ka lang, common sense lang. Pag dumami ang population ng isang bansa, dadami din ang poverty ng mga tao. Yung poverty naman and yung hindi na kaya ng health system na 100% coverage ang mga underdeveloped na areas eh. Hindi mo kaya yun. So palaki na yung bata, na-expose ka agad sa polio, dadami talagang polio virus. Kung sabihin, napaka-efficient ang government administration mo, hanggang sa dulo ng hindi sumisikat ang araw, nabibigyan mo ng vaccination, wala talagang kaso ng polio. Pero hindi nagagawa yun. Okay. Balik tayo dito sa pinag-uusapan nating viral infection na Doc. Kung magtatagal ba itong infection na ito, babagsak ba ito sa tinatawag nating tuberculosis o pneumonia? Yes. Well, speaking, yes, pero kailangan maintindihan, okay? A viral infection, regardless of virus yon, is a self-limiting disease. Anong self-limiting? Ang virus itself will not survive lifetime dun sa loob ng host niya. It dies in natural death, ang virus. Okay? So bakit na may namamatay na pneumonia? Bakit may nagkakaroon ng TB? Kasi a virus weakens the immune system. Okay? When your immune system is weakened, wala kang panlaban sa side effects ng isang viral infection, magkakaroon ka ng complication. Okay? So, tinamaan ka ng viral, scenario, hindi ka ikaw ma-user eh. Tinamaan ka ng simpleng sipon virus. Lumago yan. Bumagsak yung immune system mo within 1 week. Hinang-hina ka na. Ngayon, mahina mag-recover ang immune system mo. In between, nagkaroon ka na ng pneumonia. Kasi pumasok ngayon itong bacterial infection. Yung bacterial infection, naging pneumonia. Because of nagkaroon ng pneumonia ka, mahirap ka rin mag-recover kasi mag-antibiotic ka na naman. So, 1 month ka nag-antibiotic, yung hindi ka rin lumalabas ng bahay. Kung hindi ka lumalabas ng bahay, poorly oxygenated ang lungs mo. Yung mga kasama mo sa bahay may TB. Ayun, pumasok na rin ng TB, nagkaroon ng TB ang lungs mo. Ayun ang kwento kung ano nangyayari. So, ang TB hindi naman lumalabas na within 1 month. Kailangan kasama mo yung may TB for almost a year na nga bago ka magkaroon ng konting infection ng TB. So, mahahawa ka ulit. Mahahawa ka rin So, yan ang story nitong mga namamatay ng simpleng sipon. Ganon. So, papasok ngayon doon sa misinterpretation. Ngayon, siyempre, matatakot ang tao. Namatay ito, nagkaroon lang na gano'n Ganon. So, kailangan i-clarify sa mga nakikinig nung
para hindi kayo matakot sa mga simple na mga ganon. Yun nga eh. May mga usap-usapan nga dyan yung isang kaibigan natin, kakilala natin, parang kisap mata lang, wala na. Ang nangyari, yung matanong ko yung kanilang mga relatives, ano nangyari kay Kwan? Sabi ko ganun. Sabi na parang naglilinis ng isda, nahulog yung isda, tinamaan yung paa, natusok. Biglang namaga yung paa. Pinutol. So ngayon, after week or two, patay dahil na heart failure daw. So paano mangyayari yung ganon? Siguro, tagal ng diabetes, hindi niya na alam. Ako, gusto mo gagawin ko ng kwento yan. Yung nahulog yung tusok yung isda, natusok yung paa niya, diabetic ito, pre-diabetes yun. Yung ngayon, kung natusok siya, nagkaroon ng infection, infection yun pwedeng hanggang sa tetanus eh. Kung may infection ka doon, tetanus, pwede mangyari yun, pre-diabetic ka, mataas ang blood sugar mo, mahina ang immune system mo, mahina ang blood vessels mo papunta dun sa yung natusok, tuloy-tuloy yung tetanus, nagkaroon ka ng tetanus, nagkaroon ka ng fever, etc. Hanggang sa na-atake ka, hanggang sa na-heart attack ka, namatay ka dahil sa tusok ng isda. Ganun lang yan eh. Idudugtong mo. So gusto ko malaman yung pasyenteng yon, ano yung ano yung pre-existing conditions niya. Ito ba healthy person? Ito ba walang diabetes? Ito ngayon kung simpleng tusok lang yun, tapos namatay siya, walang mahihirapan tayo maniwala dyan. Pero bakit ganun na kung may diabetes ka, bigla kang matusok, bakit biglang mamamaga ang ang lalago yung infection. Yung infection lalago, ang pagpamaga yun is yung vascular insufficiency. Yung siyempre pamamaga nun ng inflammation. Inflammation is caused by yung mga fluid, pamamaga. Para tubig nga yun eh. Yung tubig na nandun, dumarating yung ng laban ng infection. Pero hindi nagde-drain, hindi bumabalik sa katawan. Okay? Vascular insufficiency ang pinaka-cause nun. Kaya parang magiging ilipanpot na. Tama. Okay. So, yung isang sign niya, sasabihin, kung lumabas yun vascular insufficiency dahil yung isolated na sugat na yan, ako sasabihin ko sa iyo, dito pa lang sa paa mo, meron ka ng vascular insufficiency. Yung puso mo, tinamaan din yun. Yung kidney mo, may tama na rin yun. So ngayon, kung meron kang sakit doon sa paa mo, na meron ka rin barado sa puso, konting insulto lang sa yung anxiety mo lang eh. Depression lang, aatakihin ka sa puso dahil sa sugat mo sa paa. Kukonekta ko lahat yun, ganon. So yung sugat mo doon, yun ang proximate cause. Yes. Yung sugat na yun, yan ang yung pasimula ng the rest of the complications ng buong body mo. Sa kakaisip mo na may sugat ka na hindi gumagaling, depressed ka, nagkaroon ka ng yung maling function ng heart mo, pwede ka atakihin eh. Pwede ka magkaroon ng stroke eh. Pwede ka mamatay the following day eh. Ganon. So, ganun pala, ganun kabilis. Yes. Kisap mata na ganun lang. Kasi yan nga eh. So, hindi ako maniniwala na may sudden death na walang pre-existing na condition. Lalo kung diabetic ka. Kung diabetic ka for more than 5 years, okay? Ako pupustahan ko sa inyo, meron ka ng heart condition, meron ka ng kidney condition, meron ka ng, baka meron ka pang yung neurovascular problem, barado na rin. So pwede ka mag-stroke. Unless kung nag-i-karma ka. Ay, yun ang sinasabi ko ngayon. Huwag mo sabihin, meron ka ng pre-existing, mag-i-karma ka, next week, okay ka na. Ay, hindi, ganun yun. Kailangan tularan mo kami ni Partner Orly. O 1 year plus na kami. Ayun. So, dito kung sumasabay din ang hypertension dyan, Doc. Ayan, well, hypertension, ito yung topic natin ngayon. Paano nagsimula? Well, hypertension can be a cause or effect. Cause or effect, okay? A person can have hypertension to start with. Ibig sabihin niya, wala na siya ibang pre-existing. Hindi siya diabetic, hindi siya ganon. Pre-existing, wala siyang problema. Nagkaroon lang siya ng hypertension dahil sa lifestyle niya. Yun pa lang talaga, bugnutin na tao, masamang kumain, hindi nag-exercise, hypertensive niya to start with. Yan ang unang-unang sakit niya. So, dyan nagsisimula ang hypertension. Ayan, okay? So, yung kabila naman, hypertension can be the effect. Hindi siya ang cause eh. Can be the effect. Ibig sabihin, itong mga
yung hypertension, lalo yan sa mga may heart disease, yung mga diabetes, yung mga ganon, okay? Kung diabetic ka for a long time, magkakaroon ka talaga ng hypertension. So, yung hypertension mo will be considered a secondary complication to diabetes, okay? So, hypertension, when you have hypertension, either primary or secondary, affects all organs of the body. The hypertension affects your brain kasi when you have hypertension, mahina ang sirkulasyon. So sa ulo, kung wala kang sapat na circulation sa brain, na kulang ang oxygen mo, antuking ka. Mahina ka mag-isip, mahina ka mag-respond, ganun. So, kung hypertensive ka dito sa chest mo, sa heart mo, lagi ka may chest pain kasi hindi dumadalo yung blood doon sa heart mo. Kung nagtatrabaho yung heart mo, tibok ng tibok, kailangan ng oxygen at blood yun. Kung compromise ang blood supply ng heart mo, ay hirap na hirap ka, tataas ang heartbeat mo, baka atakihin ka rin, okay? Meron din pulmonary hypertension, tinatawag. Kung meron kang pulmonary hypertension, pangit ang palitan ng oxygen at carbon dioxide sa loob ng lung mo. Walang function eh. Kidney ang pinakamadalas. Yung kidney hypertension, kung meron ka hypertension ng kidney, pangit ang circulation, pangit ang filtration, masisira ang kidney. Kidney dialysis ang bagsak mo. Ganon yan. So, yan ang all the bad effects ng hypertension. Kung mataas ang dugo mo, apektado ang kidney mo. Oo, sigurado yan. Tingnan nyo, kung maka-interview ako ng pasyente that has been on hypertension for at least 5 years. Ganon. Titingnan ko yung urinalysis niya at yung blood profile sa kidney. Sigurado may tama na yon. So, paano natin malalaman na tayo ay hypertensive o mataas ang ating dugo? Kasi ano ang mga sintomas noon para ma-monitor natin? Well, yan. Karamihan ng mga yung hindi mo masyadong malalaman na hypertensive ka, na based on yung malakas ako, malakas ang katawan ko. Ito yung change of yung capability, exercise capability at saka yung mental capability. Before, sabihin natin, parang gate mo, 5 years ago, okay, anong ginagawa mo 5 years ago? 5 years ago, ako, mabilis ako maglakad, magaling ako magbisikleta, maglakad, etc. Tapos, alas 5 ng hapon, gising na gising, okay pa ako. Ngayon, teka muna, nagbibisikleta lang ako dyan, sa kanto lang, pagod na ako. Okay, antukin ako lagi. Yung bang maganda naman ang tulog ng gabi. Pero ito, para bang hirap na hirap akong dumilat kasi ito, tapos yung katawan ko parang ang bigat-bigat ganun Ganun ang mga initial symptoms. Para bang binabaliwala lang tao. Yung antukin ka, puyat lang ako. Bibigyan mo sarili mo ng dahilan kung bakit na ganun. Pero ang underlying, high blood ka na pala. Hindi mo pa alam. Hindi mo pa alam. Okay, yung mga simpleng symptoms na yan, laging sumasakit ng ulo, lagi ka napapagod, hindi mo nagagawa yung dati mo, magpa-check ka ng dugo mo, magpa-blood pressure check ka, pa-monitor ka. Okay, hindi ganun kasimple. Okay, ang blood pressure monitoring, punta ka muna na sa doktor, kukunan yung blood pressure. Dapat yung wala ka pang ginagawa, wala ka pang inaaway, hindi ka pa nagbibisikleta, hindi ka pa kumakain. Yan ang baseline. Okay, pero 3 beses yung baseline na yan, determination. Kung ano talaga yung pinakamababa mong blood pressure. Kung yung pinakamababa mo, after 3 checks, na mataas talaga, hypertensive ka na, mag-maintenance ka na. Kasi kadalasan, hindi natin namomonitor yan Tama. Ako nga, mayroon na akong mga pre-diabetes na kada umaga, dati-rati, kumukuha ko ng blood pressure ko. Ayun, para nakalimutan ko na uli. Yeah, okay. Actually, sasabihin ko, therapeutic yan. Nakalimutan mo. Therapeutic yan. Okay, bakit? Okay, sasabihin ko dito sa mga araw-araw nagpupunta dyan sa mall, nagpapacheck na doon sa libreng blood check, di ba? Mayroon mga nagtatambay dyan, nagticheck ng blood pressure. Kung araw-araw ka napupunta dyan, araw-araw ka ang anxious Yung anxiety level mo, nakakaisip mo na may high blood ka, tataas ang blood pressure mo. Tataas talaga. Kung araw-araw pinapataas mo yung blood pressure mo, yung unnecessarily, dahil sa yun lang pinapacheck mo, pagkatapos mo, na-check mo, mataas nga, di, ano ka na naman,
Paborito ka na Paborito naman. ka na naman. Tapos pagdating mo ng bahay, inaway ka na naman asawa mo. Binigyan ka na ng problema ng pera. Ay, yung buong araw mo, hypertensive ka. Isipin mo, every day, ganun ang daan mo for the last 5 years. Kasi may psychological effect din yan. Kapag may nakita kang ganun, ipapa-check mo Correct. ang blood pressure mo. Teka, magbakasyon muna kayo dyan sa kwarto. Oo. Okay. Nawala tayo. Hindi, meron na po. Magbakasyon tayo dyan sa pag-check na gano'n. Tapos, tingnan nyo, biglang, parang giginhawa yung buhay nyo. Kinalimutan ko na yung sakit ko. Nung kinalimutan mo yung sakit mo, parang nagkalma yung systems mo. Kung nagkalma yung systems mo, bumabalik ka normal mo na parang masaya ka sa buhay. Gano'n. Ngayon, kusa siya naturally. Mag-heal na yung body mo. Yun ang gagawin mo. Kasi napapansin ko talaga, when you go to the doctor's office, doon pa lang sa pila. Ay, galit na galit kasi haba ng pila. Kanina naghihintay. Pagdating mo doon, sasabihin ng doktor, 5 minutes, tapos kunin mo itong gamot ito. Bayaran mo muna ako. Bilhin mo. Wala ka lang pambayad ng gamot eh. Binigay mo na sa doktor eh. Yan yung mga stress factors na yan can aggravate rather than heal. Ganun yan eh. So, para bang iwasan nyo man muna. Ganon, yung mga ganon situation. So, ang sa doctor side naman, sabi ko, dapat kasi baguhin din ang yung ng doktor eh. Pag dumating sa yung pasyente mo, give some konting yung consolation, encouragement. Kasi ang doktor naman sasabihin mo, ay, ganito sakit mo, mamamatay ka bukas. Sabi ko, kailangan ganito mo, kailangan ganito yung gastos mo. Actually, kapag magpapacheck up ka, nandun ka sa clinic ng doktor, ang haba ng pila, doon may inis ka na. Totoo. Yung inis na lang yon can elevate your blood pressure more than 10% eh. Ganon. So, ito, aggravating na. Pagdating ng doktor, galit na galit ka. Anong BP mo? Hindi na normal. Kukunin ng doktor BP. Ay, nurse ang kukuha ng BP mo. Ay, mataas ang BP. Siyempre, maghintay ka nga 1 oras dyan kung hindi rin tataas ang BP mo. Di sasabihin. Sasabihin ng doktor, mataas ang BP mo. Alam ko naman kasi. Ito, inumin mo na lang to. Mapapaaway ka lang actually. Mapapaaway ka lang talaga, sabi ko. Nasubukan ko na rin yan. Di ba? Nasubukan ko na yan. Kunin mo yung blood pressure mo bago ka pumunta sa doctor's office. Normal. Pagdating mo ng doktor, ang taas ng BP mo. Siyempre, sasabihin ng doktor sa'yo, mataas ang BP mo. Lalo na kung nagtatanong ka dun sa nurse, na sekretary ng doktor, pabalabag pa yung pagsasagot niya. Talagang maiinis ka. Nangyari sa akin yan. Hinihintay ko yung tawag sa akin. Ang tagal-tagal. Umalis na ako. Yun. Ganun na lang talaga. Pero mayroong pag-aaral doon. May pag-aaral noong 2005 by Department of Science and Technology na na-publish ito sa may Acta Medica Pilipina. Tungkol dito sa tinatawag nating NAR extract. Ano po ang kinalabasan ng pagsusuri at pag-aaral na ito na makakatulong sa hypertension? Well, totoo yan. Makakagamot, I should say. 2005 study by Department of Science and Technology is one of many, napakadami. Inuumpisahan ito. Actually, ito mga projects ng mga researchers para talagang wala na sila iba nagagawa kundi lang mag-research para maglabas ng mga facts about yung herbal medicine, okay? So bakit itong Nara Extract ang pinili nila? Kasi noon talaga sa albularyo, yung mga herbal, mga specialist na Nara at saka mahogany magka-relate siya, meron silang medicinal properties ang Nara at saka mahogany, magkamag-anak yung dalawang punong yan So, ginagamit talaga ng albularyo sa mga iba-ibang sakit. Okay? So, curious itong DOST researchers dahil pinag-aralan talaga nila. Ginamit nila yung extract sa yung lab animals. Paano ginawa yung hypertensive ang lab animals at saka yung unknown subjects. Nakita talaga nila na conclusion na significantly lowers blood pressure ang use of Nara extract. Yun yan. So, nasa
yung nasa journal yan, Acta Media, na-publish na talaga yan. So ang sinasabi nila ton, yung Nara extract definitely has an effect on lowering blood pressure, okay? So ako sasabihin ko doon sa public, sa mga nakikinig, alam nyo, walang herbal magic eh. Walang magic na herbal, walang gamot, kahit ano sabihin niya, yung mga ads na yan, na iinumin mo, bukas, mababa na yung blood pressure mo. Inumin mo yon next week, mababa yung blood pressure mo. Sasabihin ko sa inyo, ikarma, inumin mo yon. Kung bumaba man ang blood pressure mo, dahil sa kakaisip mo na wala ka ng sakit. Ganun lang yan eh, psychosomatic. Pero ang tunay na effect ng herbal medicine alternative is a long-term remedy. Ibig sabihin yan, kailangan uminom ka ng mga herbal preparations that are good for yung body cleansing, etc. For a long period of time. Actually, mga at least 3 months na consumption mo na isang herbal product bago ka magsabi na meron kang benefit na tunay na galing doon sa herbal preparation. Kasi, anong ginagawa niyan? Ang ikarma ginagawa niyan, pre-prevent niya yung oxidative damage. Oxidative damage is the root of yung hypertension. Yan, kasi kung may sira yung blood vessel mo sa loob, para may gas-gas, pinapatungan ng gas-gas ng kolesterol. Ngayon, kung marami kang sugat dahil sa yung taas ng BP, maraming sugat yung sa loob, marami ka ng parang baga masilya. Kung merong sira sa pader mo, mamasilyahan mo, pipinturahan mo. Kung may kalawang. Kung may kalawang, alililip, patungan mo para hindi makita. Ganon din na sa loob ng ugat ng tao. Lagi nasusugat yan dahil sa oxidative, parang kalawang. Ngayon, ang gagawin ng katawan mo, naturally, mamasilyahan niya yung sa loob. Kung masilya sa loob, pasikip sa loob. Yun ang root ng hypertension. So, ang gagawin ng ikarma, pre-prevent niya yung oxidative damage. Prevention yon. So, ang result din ng oxidative damage, yung inflammation causes pamamaga. Yung pamamaga, pasikip pa rin ng ugat. Ngayon, kung meron kang anti-inflammatory doon sa yung herbal preparation mo, lalong maganda. Marireduce pa yung inflammation, luluwag yung mga ugat. So, yun ang dalawang properties na ikarma na tutulong sa hypertension in the long run. Sabihin niya, kailangan uminom kayo ng ikarma at least 3 months para mag-start na yung effect na yon. If you've been on ikarma, dire-diretso every day for at least a year, palagay ko, everything will heal. The following year, mawawala yung high blood mo, mawawala yung blood sugar mo, lilinis yung mga kidney mo, magandang pag-iisip mo, pati yung puso mo, gagaang ang trabaho niya. Yun. So, from there, gagaling, mawawala lahat ng symptoms ng nararamdaman mo previously to ikarma usage. Okay. Mayroong tanong dito, Doc, pero ibang topic naman. Sabi niya, saan po makukuha yung autism? Saan nagbumula daw yung autism? Autism is still a mystery. Okay? Wala pa talagang nakaka-prove kung saan galing ang autism. So, ito, frankly speaking, kung sinabi natin na mayroong lumapit sa akin, Doc, kumain lang ng ganito, o nagkaroon ng aksidenteng ganito, o binakunahan ng ganito, anong pruweba nyo na nanggaling dyan? Ito buong medico-scientific world, hindi nila mahanap eh. Tapos sasabihin mo sa akin, nahanap mo na ang cause. Well, sige, i-prove mo nga, i-document natin sa buong mundo na yan talaga ang cause na. Bakit ikaw lang? Ang daming ganong kaso, hindi naman nagka-autism. Ang daming bata sa buong mundo na nabakunahan ng ganun. Bakit wala sila? So, saan nagmumula yon? Wala pa makapag-explain? Wala, kasi maraming explanation yan. Environmental, radiation, o genetic, or yung pagkain. Ang dami-dami. So, lahat ng schools of thought, sasabihin nila, hindi, minana yan eh. Hindi dahil sa mundo natin na puro radiation. So, habang, hindi dahil... Kung habang nasa loob pa ng tiyan ng mother, nagdi-develop na ba doon? Hindi ba? Pwede. Ibig sabihin niya, yung prenatal environment, yung nanay ng bata, nung prenatal ka, nagpapacheck up ka ba? Nagda-drugs ka ba? Pinapalagdag mo ba bago pa? Hindi, unsuccessful na abortion. Ano bang ginawa mo? Anong bisyo mo nung nasa loob ng mattress yung baby? Well, sabi mo, sige. Chain smoker, drinker. Kung ganyan ang yung suspecha na in utero ang tawag doon, nanggaling yung autism, bakit buong mundo ang daming in utero? Kasi ganun din ang sa ina na nangyari. Hindi naman sila nag-autistic baby eh. So,
hanggang ngayon talaga misteryo. Autism is a big mystery kung ano ang simula nun. O ang dami, genetic, environment, drugs, yung poor prenatal care, vaccine. Saan ka maniniwala? Wala. Siguro, pagdating ng AI, itong bagong gen na AI, baka makarating tayo doon sa kwan. Pero hanggang AI, confused na rin eh. Okay, pakinggan natin ang testimony ni Miss Winilyn Oxon ng Dagupan. Isa po itong, I think, hypertensive, may diabetes at constipated palagi ito. Si Winilyn Oxon, saka si Miss Rowena Romero. Ako po si Winilyn Oxon. Nakasira sa Lukaw. At dati akong may sakit na 3 years ako na hospital ako dahil sa sakit na ulcer, diabetes, at high blood. Na-ICU ako ng 3 days. Tapos, binagmintinan nila ako. Lalo ako nanghihina, kaya tinigil ko. Ngayon, narinig ko sa radyo ang ikarma. Sinubukan ko. Kaya, nung fresh na ano ko pa lang ng ikarma, nung gabing yon, magdamag na ang tulog ko. Hindi ako ng alas 11, tapos naman alas 5 na. Dati-rati, binabantayan ko ang oras gabi-gabi. Hindi ako nakatulog ng diretso. Tapos, nung after 3 days, bumalik ako para sa follow-up check-up. Yung dating 388 na blood sugar ko, naging 275 na. Kaya napapasalamat ako sa ikarma dahil napakabilis ng result. Saka yung high blood ko, hindi na ako nahihilo. After 6 days, nagbawas ako. Natutuwa ako dahil doon. Instead na manghina ako dahil nagbabawas ako ng sunod-sunod, lumakas ako. Pati yung dating buntis ang tiyan ko, liniit na. Hindi na ako parang 8 months na buntis. No? Kaya nagpapasalamat ako sa ikarma dahil pati yung ulcer ko, yung Rowena na ito, ang dami niyang sakit, high blood, diabetes, 2 weeks, constipation, 2 weeks lang bumaba yung kanyang sugar. Ay pa siya lang, sabi niya, para siyang buntis no, malaki-laki ng tiyan. Tapos after yung ikarma niya, 2 weeks. Nagbawas. Maganda na yung, para naging sexy na naman siya. Ibig sabihin, yung paglalaki ng tiyan niya, yung mga kinakain niya na iipon doon, hindi nakakapagbawas. Yes. Well, ako, yung sa bilis ng improvement, ng overall improvement niya, pwede natin idugtong sabihin natin, immediate effect yan ng ikarma eh. Pero kung sabihin natin yan, alam nyo, marami namang magbabatikos dyan sa sasabihin ko eh. Pero sabi ko, amazing talaga ito ikarma. Pero ang sasabihin ko, ako, di-defend ko talaga yan yung immediate effects within a 2-week period ng ikarma. Kasi, yung ito si Miss Oxon, sabi niya, meron siyang diabetes, pre-existing na yon, okay? Yung hypertension, hindi natin alam kung pre-existing niya o dahil sa diabetes, pero usually magkasama yon, okay? Pero after 2 weeks, talagang bumagsak ang blood sugar niya. Malaki ang decrease eh. Wala na ibang siyang ginawa. Sabi niya, basta uminom ng ikarma doon sa instruction na binigay natin sa kanya. Pero ang sabi niya, after, hindi ko alam kung sabi niya the same night or the following night, pero ganda ng tulog niya, tuloy-tuloy. Okay? Hindi tulad ng binabantayan niya yung oras. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, na yung psychosomatic effect ng yung alam mo na pagaling ka na, alam mo na hindi ka mamamatay bukas. Ang laki ng ginhawa yan sa pakiramdam mo. Pag ikaw alam mo, meron ka na 100,000 utang, biglang sabihin sa'yo na hindi mo na babayaran, ay anong pakiramdam mo? Masaya ka. Para nagbagong buhay ka. Bumaba yung adrenaline mo. Gumanda yung blood sugar mo. Bumaba yung blood pressure. Lahat ito psychosomatic. Immediate yan, relief yan eh. Okay.
So, yan ang kanya. Ako talagang psychosomatic for the first month, ganang masakit mo. Kung narelibo ka sa mga ganong tension, malaking ginhawa sa katawan mo. Ang itong binanggit sa kanya, ang laki-laki ng tiyan nyo, tapos biglang lumiit. Constipated siya eh. Itong magandang effect na ikarma na talagang proven sa akin sa mga consumers. Yung mga constipated na uminom na ikarma, 1 week pa lang, nagno-normalize yung kanilang bowel movement eh. Yung every 2, 3 days, 4 days ng pagbabawas, nagiging every morning eh. Ganon. Okay, so anong effect nun? First of all, ito, sabi ni Ms. Hoxon, lumitan siya niya. Bakit? Kasi yung lagi yung tinatago niya ng 4 days, biglang lumabas. Nalinis eh. Bagay yung sa medical term, na enema siya. Yung cleansing of the bowel, nalinis lahat. Okay, so anong effect nun? Pag yung dumi ng intestine nyo, nandun lahat ng toxin. Kung hindi nyo tinatapon everyday, bumabalik sa katawan mo as toxin sa buong katawan mo. Nalalason ka ng sarili mong dumi. So dapat, lahat ng dumi mo, everyday, itapon mo. Ang ginagawa ng ikarma, ini-stimulate yung bowel movement everyday. Para everyday, magdi-detox ka. Everyday, mag-bowel cleansing ka. Tinatapon mo yung gagawa ng sakit mo. Ganon. So ito, si ikarma, palagay ko, because of her consumption ng ikarma, lahat gumaling eh. Nalinis ang katawan niya. O, bumaba yung blood sugar kasi nawala yung tension niya. Tapos, ito, tuloy-tuloy na pagaling siya, palakas ngayon siya. Yun ang yung magandang lumalabas dito sa sinasabi ni Ms. Oxon. Hindi siya aware kung paano siya pinagaling na ikarma. Ito, sinabi ko, yan ang nangyari sa'yo. Combination ng talagang tunay benefits ng ikarma at saka yung palagay mo na okay ka na. Ganun lang. Siyempre, giginhawang pakiramdam mo kung nilalabas mo yung toxic ng katawan mo. Oo. Yung extreme nga yung sinasabi ko sa iyo. Ito, yung kanina sinabi ko, pag sinabi may utang ka ng 100,000, biglang sabihin sa'yo, wala na. The same as pag sinabi ko sa iyo, ikaw may cancer ka, meron ka na ng 3 days, buhay mo. Pag sinabi ko, absuelto ka na, wala ka ng cancer, tapos, anong pakiramdam mo? Masaya. Ay, grabe. Okay. Another question ito, pero hindi po related sa topic. Sabi niya rito, good morning, Doc. Tanong ko lang po, if yung cyst in the liver ba na measures 9.4 and 7.4, usually cancerous po ba or possible benign tumor? Well, it's possible benign just to make you feel better. Pero not to yung misdiagnose, ano? Ang daming kasing cyst ng liver eh. Okay? Ayan. Okay, so ako from yung question yung bato nga nandun pa sa liver, di ba? Yun. So ako from your question na sinabi mo lang yung cyst sa liver, okay? A tumor can be solid, it can be cystic. Ang ibig sabihin na cyst, may laman yan eh. Pwede tubig o laman o ito, cystic eh. Ang cancerous tumor is usually a solid mass. Buo yan, walang tubig sa loob eh. Ganon. So, yung initial na sabi ko, pag sinabi mo sa akin cyst, ay mas ako na benign yan eh. Okay, anong dapat gawin? Dapat ang gawin yan, kasi pwedeng yung cyst, fluid, pwedeng dugo ang laman nun, di cancerous. Kuha na ng biopsy, titingnan anong laman ng cyst, tsaka na tayo mag-decide kung anong klaseng cancer yon. Pero, before that, the diagnosis, siyempre may mga tanong tayo. Mainom ka ba dati? Ilang taon ka ba umiinom? Na-expose ka ba sa mga infectious disease na magkaroon ng ganong mga tumor? Ganon. So, symptomatic ba yung tumor mo? Nararamdaman mo? Or incidentally nakita yan sa ultrasound? Mga ganon eh. Marami tayong kailangan malaman bago tayo mag-diagnose ng good or bad. Okay, so ako sasabihin ko, as me, being more of a hope-giving yung medical, sabihin ko, palagay ko, baka benign yan. Pero assume it benign before you do anything. Kasi if you assume it from now on na may cancer ka, anong effect yan sa buhay mo? Wala, madidepress ka. From now on, madidepress ka. So you're aggravating hypertension, you're aggravating diabetes, you're aggravating, yun. Ganun nangyayari niyan. So from now, sabi ko, sana ma-solve mo kaagad yun para malaman mo kung benign or malignant. Pero, o kaya punta rito para pakita yung result. Yeah, pwede rin. No.
So, para malaman natin. At subukan niyang ikarma, baka matunaw din. Yeah, lagi natin sinasabi niyan, ikarma can always be beneficial. Okay, in no way, so over the past 10 to 20 years pa, wala pa tayo nakikita mga harmful side effects or ng ikarma. May dumarating talaga, reklamo, mga gano'n. Sabi ko, bakit ganun pakiramdam ko after taking ikarma? Well, siguro mga detoxification yan. Lahat ng mga bago mong kinakain, may masamang nararamdaman o parang hindi mo gusto. Pero sanayan lang din yun. Ganun lang naman yan eh. Okay. So, walang masama kung ikaw ay mag-ikarma. Subukan mo lang. Baka magiginhawa ka. So, kaya mabibili ang ikarma sa St. Joseph at saka sa Mercury Drug. O kaya sa office ni Dr. Glenn Soriano sa taas ng PS Bank building. Kala ko Eiffel Tower. Nandun yung clinic ni Dr. Glenn. So, kay Mang Ben Obillanos, Rani Sebastian, Renato Villanos, Jean Magsano, Miriam Bulataw, Cecilia Morante, kay Brown Abalos, si Ernesto Musada, JC Tulyao, at yung mga ibang listeners natin na nakikinig sa bahay at yung nasa mga sasakyan nila, magandang umaga po sa inyong lahat. I-karmatize nyo na yan at mawala pong mawawala. Giginhawa ka pa. Mura pa lang yan. Mura-mura yan. Ito ang alternatibo sa mga gamot. Ito ay pinakamabisa. Si Dr. Glenn Soriano, ang ating pong kasama with Edwin Inong. Ako po si Orly Navarro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Nagbabalita, naglilingkod sa... Ako po si Rowena